beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Amir from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Tingnan natin na iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakay nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative. Warning po yun para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, or maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive lang, ang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay. May mga bagay ka na iniisip o nagkakaroon ka ng mga feeling emotion in some aspect of your life na andun yung point na may mga time na nai-stuck ka or you're feeling bored or may mga sitwasyon na nagtitiis, nagtitimpi ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, nagkakaroon ng disappointment, kumbaga. Pwede rin kasi ito is, sa iba is nagkakaroon ng mga pagbabago when it comes sa mga perspective mo sa buhay mo, no? Iba naman sa inyo, may mga on and off action situation, or handun yung point na may mga dissatisfaction, or may mga hinihintay ka na sign, no? May mga paghihintay ako na nakikita sa iyo. Sa iba dito is nagkaroon ng rejection. Na iba dito is nandun ka sa point na parang nagkakaroon ka ng mga bagong plano this time, o may mga sitwasyon ka na ile-let go o tatapusin or umpisahan muli, or magkakaroon ka ng pag-re-resetting in some aspect of your life this time. Sa nakita ko sa iyo ito, andun din yung new beginning sa buhay mo, may mga bagong project, bagong creation, fashion, creativity ako na nakikita sa iyo. Andun din naman yung saya or a successful situation na nakikita ko na darating sa buhay mo this time. Sa iba naman sa inyo siguro it's more on enlightenment, no, ang mangyayari sa iba sa inyo. May mga bagay ka na naiisip, o may mga bagay o may mga naiisip ka na isang sitwasyon sa nakaraan na gusto mo baguhin, or pwedeng isa yon, o pwedeng isa iyon sa mga nakapagpapa-enlighten sa'yo to do things right, or sa mga bagay na kailangan mo ng fokusan, pwedeng gano'n, no? Yan, magkakaroon ka ng mga reminiscing from the past din. Kung ano man yan, dating trabaho, dating makarelasyon, mga anak, pamilya, o a person who's connected sa'yo, yan. You're revisiting, marirevisit mo daw yung mga nakaraan na sitwasyon. Iba sa inyo is may mga kakulangan sa tulog, or pwede may mga iniisip ka lang sa gabi, or maybe you are night shift, kaya magbawi ka rin, no? Kaya nahandun din yung energy mo na medyo low, naglo-low siya sa nakikita ko sa'yo dito. Kung may mga time daw na kailangan mo daw magbakasyon ka rin, kasi nakikita ko rin yung union, no? Magkakaroon ng mga union, ako nakikita, or maybe you're thinking about something union, or someone's thinking na makipag-union sa'yo. Ako nakita. Iba sa inyo, may makikilala ka raw na bagong kakilala iba. Iba dito pagbabalik no? May babalik sa inyo. May babalik sa inyo. Or ikaw ang babalik sa nakaraan. Or may tao na nag-iisip na bumalik. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Iba dito nalo-loss of thought kayo. Tingnan natin. Pero nasa sa'yo si okay. Ibig sabihin, any situation into your life is in yours. Kailangan talaga is mag-focus ka lang. 29, mali. 31, 29, 21, 15, and 33. Sagittarius, Leo, Libra, Aries. Okay. May mga nandun naman yung lakas ng loob mo to do things into your life. Sa nakikita ko sa'yo dito, yun nga lang may blockage ka, no? O may mga obstacle. Ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan.
maaaring magkakaroon ka ng questioning or quarrel sa isang babae sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, may enemies ka eh, sabi Taurus eh. You have enemies? Mahilig ba kayo mag-hiking? Or nandun yung point na may tao lang talaga na matigas ang ulo. Pwedeng ikaw ito or someone na na malapit sa'yo o a person who's connected sa'yo matigas ang ulo. Kasi may taong matigas ang ulo. May challenge ka, no? Obstacle and challenge din eh. Nakikita ko sa ito eh. Yung iba naman sa inyo is may mga konting delay. Halimbawa, sabi ko 'di ba parang nahahata ka ng nakaraan or may mga sitwasyon ka na i-de-delay, madi-delay or i-de-delay, ano ba? Pagpaliban. Tinagalog lang eh, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero, tatandaan mo palagi, nasa sa'yo yung susi. Depende na sa'yo yan kung paano mo gagamitin yung susi. Ifo-force mo siya, bubuksan mo ba siya, papasok ka ba doon sa pintuan na yun, actionan mo ba siya, depende kung saan mo gagawin yung susi. Kasi, lahat ng change of decision, the answer, the fulfillment, kumbaga, lahat nasa sa'yo. Yung kaliwanagan nasa sa'yo. As long as mag-focus ka lang. Kasi ang nakita ko sa'yo, may mga mag-open na door para sa'yo. Pwede rin narahan doon sa point na kailangan mo rin ma-enlighten, di ba? To focus to anew, to focus sa bagong sitwasyon in life. Or may mga sitwasyon na may mga bagong key kayo na mahahawakan. O mga pag-uusapan related to a key. Ganyan. O nandun yung point na nakikita mo na yung kaliwanagan ng isang sitwasyon sa buhay mo. Sa iba kasi ganun. But may konti lang naman na delay dito, no? Success and victory, may mga happiness, may malalaman ka ng katotohanan or iba dito is a positive positive outcome situation na magaganap o mangyayari. May mga mag-a-unlock sa'yo, oh. Sa iba sa inyo, may merong tao na mag-open sa'yo or ikaw ang mag-open. Yung iba sa inyo, you are a lead. Parang meron kayong nililid or maybe you're a boss, you're a leader, or meron kayong mga sitwasyon na inililid or ililid or didesisyonan? Parang nandun sa point na yun. Sabi dito, you need to protect daw yourself and also, syempre, your money. Tingnan natin energy mo. Actually, may kasiyahan nga dito eh. Oh. May kasiyahan, there's a luck, growth, achievement. Iba dito extension eh. Hindi ko alam in what way yung extension na yun na mangyayari sa buhay mo. But there's an extension ako na nakikita sa iyo. Pagtulong meron din. Vice versa. Energy ni Taurus. Ano ba yan? Okay, energy mo is may mga iniisip ka raw o may mga iisipin ka na you want to work it out. Nandun ka sa point na yun, may mga pagpupursigahan ka, kukumpunihin ka, sisiyasatin ka, o may mga bagay na gusto mo daw i-develop, may mga papracticein ka sa iba, o kaya may mga gusto mo i-develop, may mga mamasterin ka, mga ganong sitwasyon. Actually, it's more on thinking yung nakikita ko sa'yo dito, no? Yan, may mga i-illusionin ka rin sa nakikita ko sa'yo dito. Energy mo rin kasi, hindi ko alam why, nakakaramdam ka ng pagod. Napapagod ka na? Sabay natawa si ate la. Kaya yun na si ate, pasaway naman talaga ako. Yan, iba dito parang nakakaramdam kayo ng pagod. Sabi ko sa inyo, magpahinga kayo kapag nakakaramdam na kayo ng pagod. Diba? Take a rest. Kailangan nyo lang din ng mental peace. Ganyan. And also, energy mo rin sa nakita ko dito is, may mga parang may mga sitwasyon ka na tinitimbang. Ganyan. Or nandun yung point na may mga iniisip ka na nagiging difficult sa'yo to decide. Yun. Sa iba sa inyo, energy nyo, magsabi ko nga sa inyo is magwaway kayo ng tulog, diba? Kung nagigising-gising kayo na alas 2, alauna, alas 3, bumawi kayo o tulog kayo o kung pwede kayo maglagay ng mansanas, no? Alam mo yung pwede kayong kumain ng mansanas bago matulog.
no? O kaya is pwedeng siyang ilagay sa ulunan niyo, yung para ma ma ano yun? Mainyoy, ano mainyoy? Maamoy niyo yung ano, massage. Kasi isa yun sa nakakapagpapa-relax ng mental, yun. And then also, yun nga, magbawi-bawi kayo. Yan. Iba dito feeling emotional, no? Sa iba sa inyo. Kumbaga may mga ano, obstacle sa buhay. Iba dito na ano kayo, parang nabibiingkot kayo in a middle situation. Hindi ko alam in what way. Parang nahandun kayo sa point na yun. Halimbawa, kung ano man yan, halimbawa sa karelasyon mo, may third party, o kaya yung dalawang anak mo, o kung sino man yan, di ba? Meeting ganun. Kung ano man sitwasyon yan. Yan. Tingnan natin parating kay Taurus. Ano pong parating kay Taurus? Iba, baka may travel din yung iba, no? 2 and 2, ano ba yun? Ba't ganun? Lungkot ka? Parating sa'yo. Dito mati. Naluglag eh. Naluglag eh. Okay. Alam mo yung nakikita ko sa'yo, Taurus, may sitwasyon ka na ang tagal niyang ma-develop. Hindi ko alam, ano, siguro dinadahan-dahan or may mga sitwasyon ka na dinadahan-dahan mo to develop. Parang may ganun sitwasyon ako na nakikita. Parang siguro after 1 to 2 years man yan, months or weeks man yan, maaaring mangyari na siya, no? Na maging okay siya. Yan. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo is, tulad ng sabi ko kanina, is may mga cancel or delay situation ako na nakikita sa iyo. Magkakaroon ka rin daw ng self-doubt, or mga pagkalito or mga few option situation daw ako nakikita. Kasi you're not deciding ano, dito sa sitwasyon. Parating din sa'yo is magkakaroon ka na you feeling may mga rejection or may mga disappointment ako na nakikita sa iyo. May babae na kukonek sa'yo. Pwedeng kapamilya, kasama sa trabaho, or kung sino man itong babae na to. Pwedeng nandun yung point na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to a money or related to a territorial, bahay, lupa, ganyan, pera, or hihingi siya ng suporta sa iyo or advice, or ikaw ito sa kanya. Also, parating sa iyo is within the 11, hindi ko lang alam kung in what way, pwedeng November kasi to, or pwede rin na 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks, or 11 months man yan, merong ka daw na marireceive. Hindi ko alam kung text message ba siya, hagaki, papers, or communication, or news, ganyan. Na may konting pain. Konti lang naman. Konti lang naman yun. No, yun na nakikita ko dito. Yun na nakikita ko sa iyo. And also, parating sa iyo is, meron ka daw meron ka daw didesisyonan. May dapat kang desisyonan to be stable. Yun na nakikita ko sa iyo, ha. Also, may tao dito na magsisinungaling siya pagdating sa pera. Or nahandun yung sa iba is, makaka-receive ka ng advice, payo, sa ibang tao. Someone want to commit with something. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito. Kasi may nagmamatsyag pala sa iyo, Taurus. May pagmamatsyag. Sabihin may nagmamatsyag sa iyo. So iba dito, meron kayong gustong tahakin na either this is an opportunity or bagong direksyon sa buhay mo. Or maybe meron kayong gustong i-let go into your life. So iba may papasok na pera sa inyo eh. Alam mo yan, dito ka sa point na ginagawa mo naman yung lahat, pero bakit parang nalulungkot ka? Bakit parang nagkakaroon ka ng dissatisfaction in life? Yun ang sabi dito.
Tingnan natin. Dapat iwasan. Alam mo kasi nahuhulog ako sa upuan ko. Alam mo yun. Ano dapat iwasan ni Taurus? So, iba sa inyo, magkakaroon ka ng connection sa isang mother figure. Ganyan. Communication din. Dapat iwasan. Oh my Galileo. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mahang ka. Ayan o, hangman. Diba? Iwasan mo yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo magsa-same page. Iwasan mo yung conflict. Iwasan mo na hindi mo alagaan at mahalin yung sarili mo. Kumbaga, you need to take good care din sa sarili mo. Kung kailangan mo mag-change ng mga pagkain, inumin, gawin mo para din yung sa health mo. Mahalin mo yung sarili mo. Iwasan mo yung mga kawalan ng pagkakaisa, mga puot, galit, hindi pagkakasundo, ganyan. Yung mga selfish na tao or being a selfish, iwasan mo rin yun. Yung mga possessive, yan, being a possessive, iwasan mo rin yan. O yung mga taong possessive, iwasan mo din yun. Iwasan mo yung malack of plan ka, frustration, stagnant, and anxiety, o yung mga pwede mo nang gawin naman, but papaliban mo pa, o kaya yung umiksi yung pasensya mo. Habaan mo pa hangga't maaari yung pasensya mo. Kung may mga bagay na kailangan mo talagang i-analyze para hindi ka maging impulsive in life, gawin mo hangga't maaari. No, ang nakikita ko dito, finish the unfinished. Yung mga sitwasyon na bahala na sitwasyon, iwasan mo yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Alam mo, natutuwa ako sa mga anak ko. Pagka nagsasalpo ka sila ng tingin, titingin muna sila sa akin. bago sila parang either mag-usap, tapos o kaya yung isa hihingi ng tulong sa akin. Alam mo yun, nakakatuwa, parang mga anak talaga. Love. Nakakatuwa na may, ay, devil! OMG. Yan, tama, nag-away na, diba? Ay, sa mga single dyan. May third party. Sa mga single dyan, mag-ingat ka. Mag-ingat ka kasi either nakakausap mo na itong tao na to, or maybe one of your friend, pwedeng nando sa point. Mag-ingat ka kasi, basta slowly but surely, you need to see the fact din kasi pagdating dito sa nakakausap mo na tao, or yung kung ito is shokay or nakilala mo lang kung saan, o sa kaibigan ng kaibigan, nakilala mo, mag-ingat ka pa rin. Kasi baari ikaw is mapasok sa third party relationship. Yung pala ikaw ang naggawa ng third party, naku po, patay na tayo dyan. Kumbaga, medyo complicated itong relationship na to, o itong connection na to, ingat na lang din. Okay, when it comes sa mga nagkahiwalay dyan, oo, nagkaroon ng paghiwalay. Kasi, ang nakita ko kasi dito, alam mo yung nagkaroon na ng pagod, yung isa, napagod na rin, which come in this connection, parang kasi nando yung point na siya lang palagi ang sumusuporta, umiintindi sa connection. Alam mo yun, nagkaroon talaga ng failure or nagkaroon talaga ng pag-isolate dito sa connection nito, hando yung sad and loneliness, hindi talaga naging matatag. Kasi why? This is more on stagnant pagdating dito sa connection na to. Isa kasi dito is sinungaling, makasarili at sakim. Hindi naman kanya minahal, pero you're the person who can lean on, or nando yung point na a friendship lang din to, sa nakikita ko. Maaring may nalaman ka rin sa kanya katotohanan, no? And yun yung naging totally nagkaroon ng ending to cut this person or vice versa. Andun kasi mga conflict situation or disagreement, no? Yun. Ang hirap ma-in love, And then also, kung kayo naman is connected, kumbaga walang third party. Pwedeng LDR kayo, nitong taon na to.
May mga disappointment kasi ako nakikita, puwedeng magkakaroon ka ng disappointment sa kanya or madi-disappointed siya sa'yo, puwedeng nandun sa point na yun, pero nandun yung point na kasi pag-iwas. Puwedeng halimbawa magkausap kayo, may mga konting paiwas effect, ikaw sa kanya or siya sa'yo, may mga gano'n. Kaya ingat na lang din. Ate, mahal niya ba ako? Ah, friend? Sabi ko, friend, you are my friend. Kumbaga gusto niya na nandiyan ka lang. Gusto niya na nandiyan ka. Siguro ikaw yung lakas niya, puwedeng nandun sa point. Pero kasi andito kasi si Devil, puwede nandun yung point na, hoping, baka ikaw mahal mo siya, 'di ba? Sana walang third party or puwede rin na may mga tutol talaga pagdating sa connection na 'to, nandun sa point na yun. Kung may mga ayaw. Kung sa may mga third party relationship. Pero kung kaya mo naman tiisin yung partner mo o yung connection na 'to, why not, 'di ba? Kasi isa sa inyo parang pagod or parang napapagod na rin, yun. Pero kung kaya mo tiisin, nasa sa'yo na yun, it's up to you. Kasi wala pa akong nakikitang growth sa ngayon, sa iba sa inyo. Kung kanino man 'tong energy, I'm sorry 'no, kung kanino ka man energy. But siyempre, sabihin mo rin yung gusto mong sabihin sa kanya, 'di ba? Kailangan mo rin kasi na ano, na imulat din yung sarili mo sa katotohanan. Kung may third party, alam niyo na yung gagawin niyo. Puwedeng alam mo naman din o kaya, kumbaga itong tao na 'to, sinasabi niya na, "Kasama ko yung friend ko, kasama ko is yung mga ganito." Pero hindi yun friend, it's a lovers. O 'di ba, siniraan ko pa talaga. O 'di ba? Puwedeng nandun din yung point na na isa sa inyo mahilig uminom ng alak or mahilig sa party-party or nandun yung point na gusto niya ay masaya lang, ganyan. Tingnan natin ang iyong money. Ano yun? Ano po yun sa money niya? Okay, tingnan natin. Sa money mo, pangit. Kailangan mo talaga ma-enlighten. Okay, pagdating sa money mo is may sa trabaho and money 'to ha, trabaho and money. May transformation, ako nakita or maybe may mga bagay na kailangan mo talagang i-transform or baguhin. Puwedeng nandun sa point na yun pagdating sa pagma-manage ng pera mo or sa trabaho mo, kailangan mo din siguro 'no, kailangan mo din talaga na mag-trust ka sa intuition mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito pagdating sa money mo or sa trabaho mo. Kung kinakailangan magkaroon ka ng balancing, gawin mo. Pagdating rin sa money mo, mag-ingat ka na lang, Taurus. Hoping hindi lahat kayo, no? But there's a scam ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung nakikita mo siya or hindi Siguro hindi mo lang siya napapansin na naloloko ka. Ganyan. And then also, may taong nanggagamit o manggagamit. Meron din ako mga nakikita na parang may mga hindi nabayaran. Either may mga utang, pagkakautang o mangungutang, baka hindi ka mabayaran o may mga debit, may mga unpaid debit something, pwedeng nandun. Basta may card ako nakikita rin. Andun din yung point na kung mga bibibilin kayo na mga product or any situation na nakasabi mura to, ganyan, hindi siya mura. Actually, kasama yun sa binayaran mo. O kaya may mga marireceive ka man na mga text message, communication, mag-ingat ka palagi. No? Pag pinag-usapan na yung pera, kung kaninong connection man yan o anong connection mo sa tao na yon, sa sitwasyon na yon. And then also is may mga tao na abusuduhin ka. May pang-aabuso rin kasi ako nakikita. Sa iba dito is may pag-undervalue or hindi niya pahalagahan ka talaga o yung mga sinasabi mo, yung mga tulong mo o yung mga kabaitan mo, ganyan. May taong sakim at makasarili.
may tao na ano 'no, parang hindi siya gano'n kabait. Kumbaga, puwedeng hindi siya matulungin or puwedeng madamot, ganyan. Alam mo ang hirap ng gano'n 'no, yung parang tutulungan mo sila pero 'pag wala ka na at humingi ka ng tulong, hindi ka nila matulungan. Ang sakit ano, gano'n. Ay, may nakikita pala akong moving home. Nakalimutan ko sabihin yun kanina, hindi ko alam kung saan dito, eh, but may moving home ako na nakita. May nag-move ba o may aalis ba, may moving home, kung ano man yan. Advice. Ay, ano ba yan? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, andito yung sitwasyon na you need mo daw na magplano ng bago sa buhay mo. Kailangan mo daw ng mga karoon ng strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan. Siyempre, andun din yung point na you need to sacrifice any situation into your life. Alam ko naman na ginagawa mo na yun, no, to achieve. No? Wag Fokusan mo lang din daw yung sarili mo. Sa sinasabi dito, kailangan daw is palaging balanse, manimbang ka rin or try to make it balance any situation into your life. Focus to yourself to rebuild or to restructure yung sarili mo rin, ganyan. And then, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na talaga ng clarity or kailangan mo talaga magdesisyon, why not gawin mo? Itama mo daw yung mga mali at kailangan mo na rin daw mag-aksyon. Mahalin at alagaan mo rin yung sarili mo, no? Dito sa sitwasyon. Tsaka habaan mo pa yung, alam ko naman na ano, mahaba na may pasensya mo, but mas maging mahaba pa yung pasensya mo. Yun ang sinasabi. Kung may mga bagay na kailangan na ng magkaroon ka na ng acceptance is needed. Tsaka ano rin, syempre, yun, huwag kang magpapastock or huwag kang magkakaroon ng pagpapaliban. Kailangan mo rin kasing bumitiw o palayain yung sarili mo sa isang sitwasyon na pwedeng ma-stay ka dyan or ma-stuck ka talaga dyan, di ba? Pero nasa sa'yo yun. Arigatou namaste, God bless.